Kagaya po ng pangako po sa inyo, nung nakaraan po yung pinag-usapan natin how to find the right love or the true love. Pag-aaralan naman po natin yung kabila, kasi twin po yan eh. Pinag-aaralan po natin yung buhay ni Jacob sa Genesis, no? Ngayon po, pag-aaralan naman natin yung kanyang katwin. Pag-aaralan naman po natin yung tinawag natin the dark side of love. Okay? The dark side of love. Alam niyo po, mayroong dark side of love. Ang tawag po dyan ay disobedience. Okay? Nabuksan niyo po ang inyong Bible sa Genesis. Balikan po natin yung ating talata ng nakaraan. Genesis chapter 27, please. Maliwanag po ba yung books ko niya sa likod? Bibili niya. Amen. Say amen. Okay. And Genesis chapter 27, so, andyan po, sabi ng verse 1, and it came to pass that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau, his eldest son, and said unto him, My son, and he said unto him, Behold, here am I. And he said, Behold, now I am old, I know not the day of my death. Now therefore take, I pray thee, thy weapon and thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison, or venison. So, andyan po ngayon, at kinausap niya ang kanyang anak na si Isaac, at binili na niya, tanda niyo po, kambal po yung dalawa na yan. Ang bili niya kay Jacob, ni Isaac kay Jacob, anak, ikaw ay magpupunta kung saan-saan, total ikaw ay handa ng mag-asawa, pumunta ka ron sa ating mga kalahi, sa ating kapwa mananampalataya at doon makukuha ng asawa. At pinag-usapan po natin yung nakaraan na sa paghanap ng tunay na pag-ibig ay marami tayong sinasalangalan. Okay? Binibigyan ko lang po kayong background bago tayo mag-pray. Kung mahaba naman yung pagpupunin niya. Okay? Una, dapat kung naghahanap ka ng tamang pag-ibig, matatagpan mo ito sa tamang lugar. Di ko ba? Kung maghahanap ka ng tamang pag-ibig, matatagpan mo ito sa tamang panahon. At kung naghahanap ka ng tamang pag-ibig, hindi ito love at first sight. Ito ay taga sa panahon. So ito pa ilan po sa mga katotohanan na dapat nating matutunan if we will find a true love. Pero, kahit po sila'y kambal, itong kakambal niya na si Esau, medyo pasaway. So, pwede tayong mag-reflect ngayong, magkaroon ng reflection at umarap ko sa lamin. Aling daan ang inyong tutunguhin? Aling landas ang inyong tatahakin? Yung landas na matagpuan ninyo ang tunay na pagmamahal sa buhay at testimony ni Jacob. Okay? Natinignan natin, ang kanyang lahi ay naging matagumpay. At sa kanyang lahi, lumabas ang ating Panginoong Kristo. At sa kanyang lahi, nagtagumpay at lumabas ang lahi ng Israel. Good. Sa lahi po ni Esau, sa panahon po natin, total, hindi mo tayo siguro, sabihin na rin natin totoo, no? Yan po yung lahi ngayon ng ating mga nakalulungkot na kapatid na walang ibang gawin kundi ang mambumba at pumatay ng tao. Yan yung lahi ng mga ISIS at ng ibang mga kapatid natin, mga walang talagang sinasabing sila'y may Diyos.
yan po yung kabila, yung kalaban ng Israel. Amen? So dalawang lahi ngayon ang makikita ninyo, Israel, galing kay Jacob, at yung kalaban ng Israel, alam niyo na po yan kung sino. Yan ang galing po sa lahi po ni Esau. Kaya makikita niyo po, dalawang lahi ang lalabas sa daigdig ninyo sa buhay ninyo. Pamimili lang kayo ngayong umaga. Okay, tayo po lang manalangin. Kaya namin Diyos ang pagpala, salamat po at nawa matutunan namin ang mga prinsipyo ito because we will lay down the foundation of the next generation of our family, of our children. So we will take care of ourselves today as we hear your word. Lord, please open our hearts and we learn a lot of principle concerning your word. Again, thank you so much. Bless you po bawat sa amin. Kami dadalangin, papasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Stay where you are. So dito po, sa ating pag-uusapan ngayon, pag binasa niyo po, katunayan sa Hebrews chapter 12, ay binanggit din po yan si Esau. Sa Hebrews chapter 12, verse 16 to 17, ay binanggit din po ang ganito. Tingnan niyo po sabi ng Biblia. Lest there be any fornicators or profane person. Pag sinabing profane person, it is sa Tagalog walang kwenta. Godless. Okay? Godless as Esau, who for the morsel of meat sold his birthright. So dito po tayo focus ngayon. Dalawang bagay. Kung ma-obserbahan niyo po, alam niyo na po ang kwento ng iba sa inyo dito, na ito pong kambal na ito ay talagang hindi naman sila talaga identical. Sila po ay fraternal. Magkaiba talaga sila kung tutuusin. At dito po ay habang ang trabaho po ni Esau ay mag-hunter sa gubat, mag-hunting sa gubat. Ito naman po si Jacob ay nasa bahay katulong ni Nanay Rebecca. Luto-luto, linis-linis, at utusan sa bahay. Sa araw po, habang nagluluto po ng venison soup, itong si Jacob, nagkataon naman pong gutom po itong si Esau galing sa paghahan po ng animal. Sabi niya doon sa kanyang kapatid, Oy, Jacob! Pakainin mo naman ako ng iyong masarap na champurado. Parang champurado yun eh. Okay? Sabi niya, bawal yun eh. Mamatay na ako sa gutom. Sabi naman ito si Jacob, biniro niya, sinabi niya, pakakainin kita nito, kanya lang, ipagpalit mo sa akin yung iyong pagiging panganay, yung iyong birthright. So, tinitesting po rito itong karakter ni Esau. Na alam niyo po ba na sa buhay ng bawat isa sa atin, there are times na yung mga privilege ay tetestingin tayo kung nagagrab natin o hindi. Say man, ano din? Alam niyo po ba may marami kayong pribilehiyo na darating ang panahon na pag hindi kayo naging maingat, nanakawin lahat yan sa buhay ninyo. Okay? Sabi po nitong si Esau, ano ba naman pakinabang ko sa pagiging panganay? Pero actually, bago po yung nangyari, alam na po ni Esau ang privilege ng pagiging panganay. May dalawa talagang main. Marami ang 8. Pero ang dalawa po ang main na talagang dapat niyang ingatan sa pagiging panganay. Una, pag kayo po'y panganay, ang 2/3 ng mamanahin na yaman galing sa magulang sa iyo. Yung bunso, 1/3. So, ibig sabihin, kung 30, halimbawa, ang mamanahin mong lupa ay 3 hektar, 3 hektarya. Yung sa panganay, 2 hektarya. Yung isang hektarya sa bunso. Ganun po ang batas noon. Kahit naman nung unang panahon sa panahon natin ganun po mas malamang talaga ang panganay Tama po ba ako? Ngayon na lang nagtibay sa ating batas So, lamang talaga siya. When it comes sa yaman, when it comes sa mamanahin at sa privileges, lamang ang panganay. Kahit naman sa atin, lamang talaga panganay. Isa, binibiro nga yung bunso, latak. Diba? Sabi ba, latak? Pangalawa,
nito, pag namatay po yung tatay, ang tatay yung patriarchs, pinaka-leader sa pamilya, especially when it comes sa spiritual at sa pangunguna, yung pangalan. So kay Iso, hindi sa kanya makalagay yung ganung bagay. Kay Iso, hindi niya tinignan yung kanyang kinabukasan. Ang kanya, kung ano lang yung pangkasalukuyang pangangailangan at ito ang gusto ko, walang pwedeng kumontra, wala akong pakialam sa future ko, wala akong pakialam sa Diyos. Ang aking pakialam, ano yung aking pangangailangan ngayon, ano ang gusto ko, bigyan niyo ako. Di ba maraming ganyan mga kabataan ngayon? Di ba maraming kaya napapahama kayo dahil sa ganyan? Na pinag-usapan po natin dito ay love. Amen? Amen. Minsan, alam niyo po sa totoo lang, yung mga matitindong magulang, sasabihin ko sa inyo mga kabataan, kung mayroong nakakakilala at nakakaalam ng pwede o tamang mapapangasawa ninyo, minsan, sana kausapin niyo yung parent niyo, tayo sa tingin niyo ba, itong lalaki ito na mapapangasawa ko, sa tingin niyo okay? Nagtatanong ba kayong ganyan, ladies? Kasi napaka-high-tech na ng ligawan ninyo ngayon, text-text na lang eh. Hindi nyo kilala, minsan, tandaan nyo, pag kayo po'y mag-aasawa, nakikinig kayo? Pag kayo'y mag-aasawa, hindi lamang itsura ang titingnan ninyo. Ang pinakamahalaga dyan, ugali. Man, that's right. Pangalawa, ito ugali. Pangalawa, yan ba'y responsable? Kung yan tamad sa bahay at hindi mautusan ng magulang, mapapangasawa mo, sa tingin mo, ang gandang mapapangasawa yan? Dapat matutunan muna niyang maging responsable sa bahay bago dapat sagutin yan eh. Pero ngayon, baliwala na. Naikinig po kayo, amen? Ngayon, baliwala na. Basta nagkita, nag-text-text, nag-Facebook, yan lang, tapos na. Kaya tingnan niyo ang buhay ninyo. Amen? Kaya tingnan niyo ang buhay ninyo. Giba, sira. Now, bakit ko po sinasabi sa inyo ito? I hope na huwag kayong magagalit. Ito naman ay paalala lang sa iyo. Kung ngayon mapahaba ka, pagkatapos ito, ikaw na may kasalanan. Kaya tinuruan ka na ng salita ng Diyos. Ang piling po kay Iso, anak, huwag kang kukuha ng asawa na hindi natin kapwa mananampalataya. Hindi natin kalahi. Yan ang unang bilin. Pangalawa, anak, ikaw, yung lahat ng aking iniuutos sa iyo at piniprepare ko sa buhay mo, ito'y paghandaan mo. Pero si Iso, ayaw niya lang ganun. Ayaw niya lang may sasaklaw sa kanya. Ayaw niya lang may magsasalita sa kanya. Ayaw niya lang pagsasabihan siya. Ang gusto niya, kung ano yung gusto ko, wala kayong paki. Buhay mo naman ito eh. Ay, minsan nga, okay nga lang kung buhay mo lang yan eh. Eh, kaso minsan, pag nagkasira-sira at nagkapahapahamak, nadadamay kami. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, parang nanamay ito kung ba na ito. Kaya kita katabi, dapat alam mo. Alam niyo po, mga kapatid, pag binasa niyo po ang Biblia, ang tawag po kay Iso ay godless man. A profane person. Pag tinignan niyo po si Iso, pag-usapan po natin yung salitang godless or profane. Bawasan mo ang, yung umuugong. Ano po ang ibig sabihin ng salitang profane? Yan, right? Or profane person or godless. Marami po nasasabi, hindi pastor kasi Iso yung taong makadiyos. Sa palagay po ninyo kaya sa tingin nyo? Kasi minsan ang Iso na po sa atin ngayon, hindi na yung makadiyos, gwapo, saka maganda. Ang problema, yung gwapo, hindi na isasaing. Amen? That's right. Patapis na nakagwapuhan mo, 1 kilo. Hindi po eh.
Amen? Ewan ko po kung magiging masaya pa rin kayo na ang asawa ninyo ay matigas ang ulo, andyan at pa-text-text o sino-sinong ka-text, tapos andyan tamad at hindi naghahanap ng trabaho. Ewan ko kung magiging masaya pa rin kayo. Kaya binibigyan ko na po kayo ng insight and hindsight, paalala sa lahat. Hindi ko po kayo pinangimasukan ng salita ng Diyos. Ang gusto lang po ng Panginoon kayo maging masaya sa iyong buhay, pagpapamilya. Amen. Hindi po masamang umibig sapagkat disenyo po ng Diyos na tayo nagmamahal. Pero sa tama. Amen. Kayo po ay mayroong pagkakataon na humingi ng counsel sa inyong magulang. Okay? Ngayon kung wala kayong mga magulang na matitino na hihingian ng counsel, pwede kayong pumunta sa church kagaya nito, sa pastor. Magtanong po kayo. Okay? Sapagkat ang katigasan po ng ulo ay wala po yung napapalang maganda sa buhay. Amen. Sapagkat kami po ang dami na namin nadaan ng pagkatigas ng ulo at doon na kami natuto. Marami na po kaming pagkauntog at doon ang dami na pong mga bakas ng alaala ng kahapon sa buhay namin. Ang nais po namin hindi kayo panghimasukan. Ang nais po namin hindi kayo pakialaman. Ang nais po namin na yung aming pinahulugan ay huwag na kayong mahulog doon. Ang nais po namin na kung kami may naging desperado o kung kami may naging dismayado sa aming buhay na dinadaan ngayon, kami pong mga magulang, ayaw na po namin na maranasan at tahakin ninyong mga anak ang buhay na dinaanan namin. At kung saan parte kami nagtagumpay at kung saan kami naging successful, yun ang gusto namin ipakita at ipamana sa inyo upang ang mga darating na generation kayo po'y maging masaya, hindi man perfecto ang buhay. Yan po ang purpose kung bakit minsan kayo pinagsasabihan na akala nyo lang sa amin, pakialam nyo me, pakialam nyo di. Bakit walang pakialam samantalang magulang mo yan? Kaya pagkatapos po ng misa ito, kung matigas pa rin ang ulo mo, bahala ka. Akalahanin mo ang February 8, 2015 na mensahe ng alas 8:30 ng umagang ito. At sana huwag mong maalaala ito pag naghihingalo ka na. Ang sabi po kay Iso is a profane person. Godless. Okay? Walang pakialam sa payo. What is godless or profane person? Pag tinignan po natin, ang akala po natin pag sinabing godless, pag tinignan natin ang buhay ni Iso, si Iso po ba'y salaulang anak? Hindi naman po eh, kung titignan ninyo eh. Katunayan nung may sakit po si Isaac, kumuha pa siya ng mga gamot sa gubat at pinaghat pa niya ng animal para ipagtimpla yung tatay niya ng gamot eh. Oh. Pero, ano ibig sabihin, Pastor, ng salitang godless? Eh, mabuti pa nga ito si Isaac eh. Samantala pa sa inyo, nakikita na ng mamamatay na yung tatay niya eh. Sasabihin ko sa buti nga sa'yo. Oh, ay ito hindi. So ano ibig sabihin ng godless? Pag sinabi bang godless, nangungupit o nagnanakaw ng pera sa tatay, sa wallet ng tatay, hindi na naman po ako nakita ng nagnakaw itong si Iso ng wallet ng tatay. Ayun ba sa inyo, tumitira eh. Amen? Oh. Ito bang si Iso ay may nabanggit sa Biblia na pamula umaga hanggang gabi ay bumabarkada at pagdating naman ng gabi ay matutulog, kakain lang, tutulog at tanghali ng gumising? Hindi! Responsable na ito si Iso eh. Nagahan nga ito eh. Ano ibig sabihin, Pastor, ng salitang profane? Katunayan, kung pag-uusapan na yung standard ng tao, parang pagkaraniwang tao lang ito si Iso. Okay? Nandiyan po ba kayo? Sa paningin ng barkada, hindi nga po ito laging barkada ang kasama eh. Ay yung iba nga sa inyo, pamula na ng umaga hanggang hapon, ang barkada ninyo, puro mga luhulong barkada. Sasabihin ko po sa inyo, ano ang barkada mo, yun ang magiging ka. Ako po'y 3 taon nagturo sa Muntinlupa at marami po doon nakulong na walang kasalanan dahil nabarkada lang sa mga makasalanan.
Mag-iingat po kayo sa barkadang sasamahan ninyo. Amen? Hindi po ito si Isong na araw-araw ay nagbibisyo, araw-araw nagiinom, at kung ano ginagawa sa buhay. Parang matino. Pero bakit ang sabi ng Bible ay profane? Nakuha niyo po ba? Amen? Kasi sundayin po ba ito? Parang bagang kung ang pag-uusapan natin ay standard ng tao, Pastor, ano lang naman ito? Kunting-kunti lang. Kung baga sa inuman, ito'y tagay lang ang ginagawa. Eh bakit? Parang ang sabi ng Bible, siya po ay profane. So, ano ang inang mali dyan? Ano ngayon? Pastor, what's wrong with being godless? Matino naman. Tumutulog na ako minsan-minsan sa tatay niya. Nakita mo yung sakit ng tatay niya, pinagdiktik ng mga halamang gamot at ginamot yung tatay niya. Hindi naman tutulog ng tulog. Hindi naman ito barkada ng barkada. Hindi naman ito nagnanakaw. Hindi naman ito nagdudroga. Anong problema dito? Bakit sabi ng Bible ay profane? Nalusundan niyo po ba? Hindi naman ito maghapon nagdodota player. At hindi rin ko na-inlove sa Dota player. Ang papakit ng mga palabas ngayon ay in love with Dota player. Pinagbawal na nga eh. Parang kung ginagamit po ng media ngayon, lahat ng pangit pinagaganda. Saka kahit pangugwapo yan, basta mahilig sa Dota yan, ang bango niya. Hindi naliligo nila eh. Amen? Nakakasawa mo, walang gagawin niya. At walang gagawin niya, kundi mag-computer. Kaya anong gagawin mo? Ako po sasabihin ko sa inyo, kung kayo handa na mag-asawa kayo, handa akong magkasal ng libre sa inyo. Pero titiyakin nyo lang na mapapangasawa ninyo matino. Hindi ko kayo pakasalin. Pakasal na lang kayo sa iyo, sa Huwes. Bakit? Pananagutan ko pa sa Panginoon yun eh. Kung siya, libubo ko pa yan eh. Kaya sabihin ko sa inyo, ako po'y lisensyadong magkasal all over the Philippines is for free. No problem with me. Tiyakin niyo lang, nagpatino at maayos. Amen? Okay? Sabi nga ng iba, Pastor, ito nga tingnan mo, itong si Iso, matino. Sa paningin ng tao. Meron nga, Pastor, mga Christian O yun, ano yan sasabi? Hindi nga kasi tino Christian nga, pero hindi matino yan naman nakakalungkot lalo, no? Kung kayo po'y mananampalataya at Kristiyano, ina-expect po ng Panginoon na kayo maging maayos at maging maganda ang patutungo. Amen. Mga young people na lang, huwag kayo ligaw dito, ligaw doon. Right. Para kayong aso. Pag nakakita ng babae, halapas, wala, saan-saan, kung sino-sino ka, huwag kayong ganun. Kaya kung kayo nag-aaral, mag-aaral muna kayo. Amen. Ang pag-ibig, hindi yan pinaglalaruan. Sapagkat pag pinaglaruan mo yan, ang end up niyan, kalungkutan, kabiguan. So, pinag-usapan po natin ngayon ay dark side of love. Kung nadadaanan po yung buhay ninyo, well, okay lang po. Ang nais po ng Panginoon ay hindi kayo saktan, kundi kayo maging responsable sa inyong buhay. Kasi buhay niyan Kanya nga lamang ang problema mga kapatid, alin sa totoo lang, nadadamay po pati yung mga magulang ninyo. Pag pinag-aralan niyo po ang Genesis chapter 33, okay? Mababasa niyo po doon, Genesis chapter 26 verse 34 to 35. Tingnan niyo po. Sabi ng Panginoon kay Iso, huwag kang kukuha ng hindi natin kapwa mananampalataya, huwag kang kukuha sa tribe ng mga Hittites, sapagkat hindi natin yung kauri, mahihirapan tayo niyan, mabibigatan tayo niyan, kalaban ng ating pamilya yan, huwag kang kukuha. Pero tingnan niyo po, ang sabi ng 34, and Iso was 40 years old when he took wife, ano pangalan? Judith, the daughter of Berai, what? Kulit! Tigas ulo!
Sa paningin ng tao, matino yan. Sa paningin ng tao, walang ginagawa yan. Pero sa loob ng kanyang puso, makikita niyo po, ang ginagawa yan ay rebellion. Sabi ng tatay at nanay niya, huwag kang kukuha sa tribo na yan. Huwag kang pupunta dyan. Huwag kang mag-aasawa dyan. Huwag kang manliligaw dyan. Anong ginawa niya? Ito, Judith, the daughter of Berai, Hittites. Ilan sa atin ng ganyan, sinabi ng tatay na huwag, tuloy pa rin. Pakialam niyo tayo. Ako naman na magmamahal, ako naman na makikisama dyan. O therefore, pag nabugbog ka, huwag kang pupunta sa amin. Eh, ang problema, pag nagkawin-kawin ang buhay ninyo, kanino kayo tatakbo? Sa amin din. Nabuntis-buntis kayo, kanino ipapaalaga yung mga anak ninyo? Sa lulu at lola nyo rin. Eh, tumanda na yung hirap na. Ha? Ang sasakit na ng mga tuhod niya, sana ini-enjoy. Alam niyo po, ang mag-alaga ng apoy masaya. Tama po ba, mga lolo, lola? Pero pag yung lagi na, nakakabwisit na yan. Bigyan niyo naman ng enjoyment. Yan inyong mga magulang. Amen. Ginawa natin alila. Eh, hindi mo sa madalaga na dahil privilege yun. Tuwa-tuwa ka. Meron ang mga lolo at lola sasabi sa alam mo, pastor, para mas masarap alagaan ang apo kaysa sa anak. Natuwa siguro yun. Sabi ni Pastor Raka sa akin eh. Mas mahal niya yung kanyang apo. Tama po yun. Wala nang masama doon, kanya lang. Pag kayo po'y nag-asawa, pagsikapan niyo tumayo sa inyong sariling mga paa. Tama. Amen? Amen? Oh, I hope na makuha niyo kung ibig kong sabihin. Huwag kayong magtatampo. Ito yun po. And Bathsheba, the daughter of Elon the Hittites. Aba, hindi lang isa. Dalawa pa. 35. Ano niyo po naging nangyari? Which were a great... Ganyan kayo, say what? Which were a great of mine unto Isaac and to... Ayan ang sinasabi ko. Tigas ng ulo mo. O ano nangyari ngayon? Siya ang pinagmulan ng ano? Matinding, hinanakit at sama ng loob ng kanyang tatay na si Isaac at saka si Rebecca. Kita nyo? Ilan po kaya porsyento ang pag nakapag-asawa kayo ng matino, nakasundo po ang manugang at kasundo ang biyanan. May nabasa nga po ako doon sa dyaryo. May dumaan po nakamotorsiklo. Yung pong driver naka-helmet, yung medyo matanda sa likod din naka-helmet. Sabi nung sa dyaryo, tiyak yun, alam ko na kung sino hindi naka-helmet. Biyanan. Ilan kaya sa inyo rito na kayo ay kasundo ng inyong biyanan? Alam niyo sikreto kung paano niya makasundo biyanan ninyo? Dapat kayo ay matuto. Kung kayo po'y nakikitira sa biyanan ninyo, alam niyo sikreto, maging tira na kayo, palamo na kayo, tamad pa kayo sa bahay. Masakit? Uulitin ko pa. Eh naman, dito po sa simbahang ito, dumadami po ang membro dito, hindi kayo binubula. Tinuturuan kayo ng tama. Kasi wala po kayong pupuntang ibang church na kayo, at bubulahin lang kayo. Dito, diritsuhan po ang salita ng Diyos. Pag sinabi itim, hindi black, hindi dirty white, itim talaga. Para kung sasaktan ka, talagang tama ka talaga. Para pag uwi mo, hindi ka na makakatulog at baguhin mo yung buhay mo. Eh naman, alam niyo sikreto mga manugang para kayo katuwaan ng inyong mga biyanan? Pagising ng umaga, kung hindi man kayo sanay yung sarili niyo, pagising ng umaga, tulong kayo, maghiwa man lamang ng mga sibuyas pag nagluluto biyanan ninyo, maglinis kayo maghugas ng mga plato, inaalila naman yata ako ng biyanan. Hindi, nakikibati kayo. Alam niyo, pag masasubukan niyo po ito, pag ang manugang minahal ng biyanan ay I tell you, ang saya niyan. Ang saya niyan. Pero kayo nakikitira na nga. Tapos gigising kayo ng umaga, sisigaw yung biyanan niyo, kakain na! Ano mo, mukat-mukat ka pa? Ha? Kakain, tapos pagkakain,
biglang nangangawalan parang mga pusa. Lalagyan ko yan ng 1 kilong bitsin. Para malusaw ang kidney niya. Nakikinig po kayo, amen? Ang sikreto niya, kung lalaki naman kayo, pagising niyo ng umaga, noon sarap po, nasa probinsya ka, nagsisibak kayo ng kahoy. O kaya maglinis-linis naman kayo, magwalis-walis kayo. At kung kayo naman ay lalaki, huwag naman kayo malapot, maghanap kayo ng trabaho, ang dami. Wala namang mamapang trabaho, pastor, yun lang ako. Ayun ang problema. Kumikita lang ako ng 250 a day, so be it. At least nakakatulong ka. Hindi mo, pag-isip mo, umaga, cellphone ang hawak. Text-text na kung sino. Tapos pupunta sa barkada. Ito mayroong buhay yan. Ganyan na nga, abutin niyo mga babae. Pag sige, bahala kayo. Alam ninyo, sakit man sa ulo, mamatay mo yung edad mo, 18, mukha kang 38, pagdating ng 1 taon. Pangit mo man, sabihin ko sa'yo. Nainig kayo, man. Ay, galing na po kami dyan. Ako po'y 21 years na, magti-22 years ng pastor sa iglesia nito. Ako po'y magpa-40 na. At lahat na po ng uri ng tao ay nakasalubilo ko na. Okay? Sabihin ko po sa inyo, iba pa rin po yung tayo'y natuturuan ng tama sa biyaya ng Panginoon. Huwag po kayong masasaktan. Huwag po kayong magagalit. Tinuturuan lang po kayo ng salita ng Panginoon. Exacto yun. Tingnan niyo po pinagmula, no? Siya ang ilan po sa inyo mga biyanan ang tuwang-tuwa kayo sa manugang niyo? Although may mga panahon po na hindi agad lahat tanggap agad ng biyanan yung manugang, ano? Kahit pa minsan mabilo, minsan may mga biyanan talaga na ewan ko, hindi. Pero minsan hindi natin sila. Ngayon, kayo mga lalaki, patunayan ninyo. Ako po, nung ako yung nanligaw sa misis, hindi naman po ako hindi ako agad tanggap ng aking biyanan kasi nga, pastor. Ang laki ng pangarap nila sa kanilang anak. Dapat makapangasawa ng milyonaryo sa Davao. Hindi ako lumusan tanggap nila. Naiirita sila sa akin. Naiilang sila sa akin. Kasi pag nanligaw ako, ang bit-bit ko, iba ang bit-bit ko Hindi ko ano, ang bit-bit ko, Bible. Kaya pag nasa baba ako, nasa taas silang lahat. Pag umakyat ako sa taas, nasa baba silang lahat. Pero anong ginawa ko? Pastor ako. Dito, iba ang trato sa akin ng membro. Pero pag nasa biyanan ko ako, pagkatapos namin kumain at babagal-bagal ka, ako maghuhugas ng plato. Pastor ako. Nag-i-stay ako minsan ng mga overnight or 2 days sa biyanan ko. Alam niyo po, kita ko yung kanyang paradahan na sasakyan, ang dumi-dumi, ang gubat-gubat. Kukuha po ako ng itak nun. No, si Pastor Paulo, asan? Awang nasan? Andun po, nililinisan yung garahe ninyo. Paglabas ng biyanan ko, sabi ng biyanan ko, bakit nililinisan niyo? Nakakahiyan mo sa hindi mo. Wala mo akong ginagawa. Puntan mo kami sa Pangasinan, sa lolo ng tatay ko. May lolo pa, ha? Pag-ising nila, ay alam naman ko sa probinsya, mahihiya ka pag tanghali kang gumising. Ay sanay akong gumising ng umaga. Kuha ako nung itak na anong dulo. Kita ko, ang daming damo sa paligid. Nasaan yung manugang mo, nasing? Awan ko nasaan? Ay, ito, nagbubulot ng damo kasama yung lola niya. Hindi bang nalibang naman sa akin yung mga mag-anak niya. Nakita ko yung kanyang kapatid, nagsisibak ng paggatong sa palakon. Ay, sanay ako doon. Nakasibak ako. Sabi niya, huwag. Kaya nakakaya ko din. Ayan ko ito, exercise ko. Alam niyo, behind the scene, pinagkikwentuhan kayo, sabi niya, okay ito. Alam niyo, sinuklayan ko ng maganda, ginawa ko yung the best ko. Alam niyo mga kapatid, itong mga sa huling panahon, nawin ko pa ang biyanan ko. Sa edad ng biyanan ko, alam niyo yung mag-asawa, nag-aral pa sa Bible School. Nakatapos. At alam niyo yung graduation nila, ako pa guest speaker. Yung dating hindi ako matawag na pastor, ngayon, namumupo na ang biyanan ko sa akin.
kayo? Dati, pag dumating po ako at ako'y nasa baba, silang lahat ay nasa taas. At pag ako'y umakyat, sila naman ay ibababa para ako'y may ketong. Ngayon po, pag pupunta ako, alam na yun ng mga kapatid na bunso ni Mrs. Siguro darating sila, pastor. Bakit? Aba, sagana ang pagkain natin. Ang dami tayo. Ba't ang dami niya dalang pagkain? Alam na nila yun. Darating si pastor. Ano yung sabi na? Sabi ng mga kapatid na bunso, sabi niya, pastor, sana lagi kang punta dito, ha? Paano nangyari yun? Eh, noong una, inaalimpusta ako ng mga tita niyan. Sabi niya, yan si Paulo, hindi na ako matapos ng pastor eh. Anong papakain niyan sa Cavite? Buhangin? Parang ipinipili ko lang yung buhay ko eh. Okay lang. Alam niyo, inaalimpusta nila, in-loan lang nila, ayaw na ayaw, sinusundo ako kay pastor kung ano nung ginagawa sa akin. Alam niyo po, tumapangasawa ko si Mrs. In spite na ginawa nila, pag darating ko ron, may regalo akong something sa lola nila. May bitbit akong something doon sa tita nila na isuto sa akin na buhangin na papakain ko sa Cavite. Sa sama nga ng loob ko noong una, 1 taong kumalos yung dito pinakita, pagbalik doon, tumaba ito eh. Sabi ng tita, oh, ang tama mo yun. Sabi ko, ganyan kabi-kabi na ang buhangin sa Cavite. Sabi ko naman, pinakita ko. Kalimutan mo na yun. Nakalimutan mo na mo yun, naalala ko lang ng konti. Pero pagdating ko doon, pag may bigay ako kay biyanan, ay nung panahon na yun, talagang sagana ang biyanan ko, yung 50 mil sa isang linggo, may ina nyo. Pero may regalo ako sa kanila, may bitbit ako, kung ano naman may bitbit ko. Minsan, bitbit ko, wala naman sa kanila sariwang dalandan, o kaya naman sariwang mais, bitbit ko yun. Para akong Santa Claus doon, ang dami ko, 3 kilo bitbit ko, 1 kilo sa biyanan ko, 1 kilo sa lola niya, 1 kilo doon sa mga tita niya. Mamibigay ako doon, pagdating ko doon. Sabi nito, kasi sabi ko nila, hindi po, naging ugali ko lang yun. Pinilit ko silang iwin. Alam niyo mga kapatid ngayon, kung saan naman ako naandun naman silang lahat. Kayo'y maging blessing. Pag kayo'y dumating sa bahay, pag kayo'y dumating sa inyong biyanan, nawa kayo hindi maging sumpa, kayo hindi maging pabigat, kayo maging kagaanan. Amen! Pagising sa umaga, kasi naman yung mga kanin gamit sa rep, kung may rep kayo, glamansin ninyo para kumait ang biyanan nyo sa inyo. Lagyan nyo ng kaunting mantika, pukpukan ninyo ng 1 kilong bawang, isang agwin nyo yun. Pagising na tayo, Nay! Oh, nagsangag po ako. Ang pagbihira itong manugang mong ito. Ano sabihin ko sa inyo mga kapatid, mas mamahalin kayo kaysa dun sa anak niya. Pag pumili ng duster, yung biyanan mo, kasama kang bibilhan yan. Nakikinig po ba kayo? Pero kung magpasaway ka, sabi ko sa inyo, kahit ulam, itatago niyan sa kwarto. Ako, andyan na, manugang ko. Yung ulam, ano yan eh? May pagkapusa yan. Eh, minsan naman bato pa, Nay, may ulam kayo din sa kwarto. Ang takaw mo! Ang alam mo! May mga ganyan! Mga kapatid, hindi ba nakakalungkot na sabi ng Biblia, pinagmula ng sama ng loob at ng hinanakit, ang dami ng sama ng loob ng mga magulang natin. Sana pag kayo nag-asawa, sana pag kayo nagkapamilya, kayo naman ay maging tagaanan at kaluwagan ng inyong mga mahal sa buhay. Pwede yun. Tandaan nyo, sabi nyo ba, Pastor, it is hard to teach on all dogs and your tricks. I tell you, you are not enough. Kung yung pusa nga, natuturuan, ikaw pa. Pusa namin sa probinsya, di ba sa probinsya, no? Awa ko kung anong naging ugali ng mga matatanda sa una, kung kayo mga taga-probinsya. Kukunin namin yung pusa. Kasi yung pusa, saan ba kain ng tayo, no? Makakalkal pa yun, guys. Kasabi na may tapos tuturuan doon. Ay, maganda naman, pagtaligaw dito. Ay, ginawa ng nanay ko, kuha yung pusa, hawak sa bato. Doon sa hintuan,
So sabi ko, diyan, iikot niya yung maraming bisis diyan, katatae, diyan ka iihi, saan ka mapumunta, diyan ka uuwi. Abay, nung tumain na naman sa lupa namin, galit naman. Abay, alam niyo mga kapatid, kinikwento ko nga sa inyo, may pusa kami, ang tawag namin si Busalsal, naikwento ko na sa inyo yan. Abay, talagang marami po yun. Ang takaw sa ulam. Pag ikaw nagprito kahit mainit, kakal ka rin yung gano'n, pagkalikot mo, kinakagat na, ay ang tatay ko, grabe yan. Talagang, dadamputin po yung sa batok yung pusa namin, ngungud-ngud dun sa kanyang kinuhang, daing, o kaya perito, ay yung mga tinikinik nun, ikaw pag kinuhan mo ito ulit, ikukuskus ka niya, iyak. Hanggang sa nagpusalsal po yung muso sa kataawan. Kasi, talagang kita mo malalim mo yung pusa, kala mo na kami kinig. Parang uso ni Catherine Zeta-Jones. Ay, babae. Naku, tawag namin nga si Busalsal. Pero hindi naman yan sa amin. Kaya ang takaw talaga. Isang araw ng anak. Alam mo ilan ang anak? Ang dami. 5. Eto ngayon. Ay, siyempre, ang nanay ko lang mahilig din yan sa mga alaalagang aso at pusa. Ang dami. Eto ngayon, pag may pagkain niya si tatay ko, na mga pinarito, nasanay na po yung pusa, nakaupo lang na ganun. Pagkat hindi mo nilalagyan yun ng pagkain doon sa kanyang pakainan, hindi niya pakikialaman. Kasi naiisip na, yari na naman ako. Busalsal na naman ang puso ko. Alam niyo po, isang araw, yung mga anak niya nagmana sa kanya, ang takaw. Ano yung ginagawa niya? Bago pa lang gumagapang yung mga anak niya, ang ginagawa niya, nakita niyo na ba, pusa? Inakagat po niya sa batok. Kakain din nung pirito. Kakagatin niya sa batok. Babalik niya doon sa kanya na, kaya huwag kang kumain yan. Delikado ka. Delikado, pumusal sa pinamuso mo. Ay, di ba? Pinapanood ko, hirap yung nanay, dinadampot sa batok. Ay, panis ka dyan. Ano dyan na? Pusa yun! Ikaw pa kaya namang tao? Ikaw ay mapilit lang! Huwag kong mangyari na kung saan nahulog ka na sa kumunoy, nakahama ka na, nasaktan ka na, at nagkaroon ka na ng mahirap na karanasan, saka mo lang sasabihin, tama pala kayo. Ngayon pa lang at nakikinig ka, ayusin nyo na yung buhay natin. Amen. Amen! Huwag mo lang sabihin na kung saan pastor, sa kanila ako tatakas. Darating ang panahon na wala ka ng tatakasan. Ang buhay pag-aasawa ay napakahirap. Ito po'y maraming pasukan. Pero mahirap mag-exit. Sapagkat pag nag-exit po kayo, ang dami ng damage na nangyari sa buhay mo. Tingnan niyo po nangyari. Sa katigasan ng kanyang ulo. Ano nangyari sa kanya? Pinagmula ng sama ng loob ng kanyang magulang. At ito pa po nakakalungkot, tingnan niyo po. Dahil sa hindi niya pagpapahalaga sa Diyos at sa Panginoon, buksan niyo po ang Malakay chapter 1 verse 1. Ano naman po nangyari pagdating sa kanyang buhay sa Panginoon? Huwag po kayo mag-alala. Tatapos na po ako. Andiyan pa ba kayo? Amen. The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Tingnan niyo po. Tingnan natin yan. Kanya, Malachi. Malakay. Tingnan niyo po. Chapter 1, verse 1. Nandun na kayo? The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Tingnan niyo po ang unang-unang salita na napapakinggan natin. Ano salita? Burden. Ano sa Tagalog ang burden? Kabigatan. No, tandaan niyo po kanina. Pinagmulan ng matinding kalungkutan at hinanakit ng dahil po sa pag-aasawa ni Iso ng hindi sa tama. Tingnan niyo po kaya pinagmulan naman, the burden of the Lord to Israel by Malakay. Panginoon naman po nagsasalita. Ang sabi ng Panginoon, may burden ako. May kabigatan ako. Pati ang Diyos na burden. Tingnan niyo po ang nangyari. Ang generation po ni Iso. Tingnan niyo, verse 2.
I have loved you, sabi niya doon sa Israel. Say the Lord, ye say, wherein thou hast loved us, was not Esau Jacob's brother, say the Lord, yet I love Jacob, verse 3, and I hate. Nandiyan kayo? Kapan sila? Paano nangyari? Ang Diyos po'y wala naman siyang, God is not a spectator of a person, ano ba? Ang Diyos po kahit kailanman ay hindi unfair. Ang Diyos po hanggat kailangan uunawain ka niya. Katunayan kahit hindi ka niya karapat-dapat, pinapakindapat ka pa niya. Katunayan kahit hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagpapala o blessing, pinagpapala ka pa rin niya. Katunayan kahit hindi ka deserving na mahalin, minamahal ka niya. Matindi po ang pag-ibig ng Diyos. Pero maingat po kayo at kayo po'y magdiliryo at kayo po'y malungkot sa puso at buhay ninyo. Kapag ang sinabi ng Diyos, hindi bagat kambal kayo, pero tingnan nyo, and laid His mountain in His heritage. Tingnan nyo po, for the dragons of the wilderness. Alam niyo po ang ibig sabihin niya sa Bible? Ang yayabang at ang titigas ng ulo ng lahi ni Esau. Nakinig po kayo? What you sow is what you reap. Magtakot kayo na ang magiging mga anak ninyo ay naglalabasang mga kung anong mga buhay ang tinatahak dahil sa kanilang mga magulang na hindi naging maingat at hindi pinahalagan ng Diyos sa kanilang buhay. Kahapon po, nag-visitation po kami, may pinuntahan po kaming bahay, may nabutan po kami mga kababaihan. Alam nyo, nung alam nilang may dala kami Bible, naglabasan, nagpulasan, na parang pusa na sinunog ang mga kuwitan. Takot sa Bible! Paano tayo magkakaroon ng matamang direksyon sa buhay niya? Samantala ang Panginoon nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. Salamat po ngayong umaga na andito kayo ngayong umaga. Ano sabi ng Panginoon? I hate Esau! How can a great God, a loving God, a good God, a faithful God can say to a certain generation, a certain man, and say, I hate you? Isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na napakamahaba ang habag, isang Diyos na mapagbigay, isang Diyos na laging nakakaunawa at laging nagbibigay although we are not deserving. Isang araw magsasabi sa iyo at sa generation mo at sasabihin niya, I hate you. Why? Yung mga anak naging mga mayayabang at lapastangan. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Tingnan ninyo kung anong ginawa nila. Nagsisimba rin sila. Verse 6, tingnan niyo po mga naging ugali nila. Nandiyan po ba kayo sa iman? Dito na po ako matatapos. Tingnan niyo ang ginawa ng mga anak ni Esau. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if be a master, where is my fear? Imagine niyo po yung mga kapatid, ultimong Diyos, hindi nila nirespeto. Ay kung yung mga magulang nila, hindi nila nirespeto, mag-Diyos pa kaya? Say the Lord of hosts unto you, pati yung mga priest nila, that despise my name. And ye say, wherein will ye despise thy name? Tingnan niyo po, nakikipagtalo sa Diyos. Mga ugali. 7. Ye offered polluted bread upon my altar, and ye say, wherein ye have polluted it, and that ye say, the table of the Lord is contemptible. Imagine po yan, nagsisimba rin yung mga tao yan. Magkakaanak po kayo, pumupunta ng simbahan. Pero alam niyo po, ang dala-dala nila, nagsisimba lang sila. Hindi para talaga maglingkod sa Diyos, mga lapastangan. Yung iba nga, pumupunta ng simbahan para mandukot. Yung iba nga, pupunta lang po na simbahan, nananalangin. Oh, Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin niyo po ako manalo sa loto. Nakuha ninyo? Amen? Imagine niyo po yan. Mga lahi ng mga prophet, person, walang kanta, ultimong simbahan, ninanakawan.
pakikinig at sa hindi niya pag-aayos ng kanyang buhay. I tell you, ito kung magwawakas, magkakaanak ka, magkakapamilya ka. Anong klaseng mga anak at pamilya ang susunod na generation sa lahi mo? Gusto mo ba lalabas sa mga anak mo? Ako po naniniwala, walang magulang na gustong-gusto ng kanyang mga anak ay mga drug addict, mga sugarol, mga palaboy, maghapon sa computer, mga tamad. Walang kanyang magulang na nagnais. Pero darating ang panahon, kapag matigas ang ulo nyo, and you are become a profane person, na ngayon pala, nakikinig po ba kayo, are with me? Now, ang tanong, Pastor, sa ilang mula, nung bata pa si Iso, marami siyang bagay na hindi pinakinggan. Nung bata pa si Iso, marami siyang mga bagay na hindi niya pinahalagahan. At nung siya'y magkaedad, ang tingin niya, ay buhay ko to, pakialam ninyo. Buhay ko to, ano magagawa ninyo? Itong tinaha ko, itong pinili ko. Anong paki ko? Anong paki nyo? Ano nangyari? Anong sasabihin mo walang paki? Ay naapektuhan ang magulang, naapektuhan ang Diyos, naapektuhan ang paligid. And until now, kaya ang gera po sa Amerika, ang gera sa Iraq, sa Iran, at hanggang sa Pilipinas, hanggang sa napakay pa ang ating polling 44. Sino may mga magagawa? I tell you, lahi po yan ng mga ni-Iso. Gusto niyo po ba na maging lahi ng mga masangal na pastangan? O gusto niyo yung mga lahi na kahit po mahihirap, pero may mga prinsipyo at may mga dangal ang buhay? Amen. Pamimili kayo. Marami lang po ito napakinggan. Pero sabi ko po sa inyo, ang buhay na hindi mo pinapahalagahan ngayon, yan ay mag-create ng maraming generation. Pero yung buhay na yan, na mamahalin mo at makikinig ka ngayon, yung buhay na yan, hindi man perfecto, darating ang mga generation ng mga kabataan na kung saan may prinsipyo, makadiyos, nagsisikap. I tell you, nasabihin ko sa'yo, mamamatay ka na, nakangiti ka, masaya ka. Alam niyo po, ang buhay hindi lang sa kasaganaan masaya. Ang buhay po, kahit minsan walang pera, masaya kayo kapag may Kristo at mayroong salita ng Diyos sa buhay niyo. Kahit po isang sardinas ang ulam na binuhusan ng isang palayok na tubig, at pag kumain kayo, ay sinisisip niyo pa yung isda na mawala. Nanghingi pa kayo ng talbos ng kamuti sa kapitbahay. Mahirap, sabi natin mahirap, pero kung may respetuhan, may pagmamahalan, may galangan, at may Diyos sa puso ninyo, I tell you, masaya yan. Kahit po kayo kumain sa isang papag na kung saan nakakamay lahat, at sama-sama kayo, pinatsaga ng isang sardinas, pinagkakasa ninyo, at yung isang saing ay isang kuha lang, hindi na pwedeng kumuha at bumalik dahil wala na. Pero mga kapatid ko, kung kayo naman ay sama-sama, masaya, ay nasarap pong magmabuhay. Pero kahit na po ang dami ng pagkain, man, puno-puno ang inyong rep, pagbukas ninyo, naglalaglaga na nga, napapanis na nga yung iba, pero tapos ang mga ugali ng mga anak ninyo ay mga salaula, ng malalamig pa, sa freezer, ang mga puso, sa pag-ibig sa inyo, birthday na birthday ng tatay niya, hindi niya maalaala, birthday na birthday ng nanay niya, hindi niya maalaala, at wala ka lang pagdating, sabihin niya, nasa ng pagkain, at pagkakain, hindi marang magbugas ng kanyang kinainan, hindi marang magpiklop ng kanyang hinigaan, at napaka-irresponsable. I tell you mga kapatid ko sa inyo, lalaki kayo, makinig ka man o hindi, I tell you, darating ang panahon, ikaw ang magsasakripisyo, ikaw mahihirapan yan. Kami mamamatay na kami, pero ikaw, bigay ko sa iyo, pati generation mo aaminin mo. Pero kung aayusin mo, at simula ngayon magsisikap ka, nasa sa iyo naman ito, sinasabi lang ng Bible, magsisikap ka. Kung ikaw ay pinag-aaral, mapalad kayo, ang mga magulang ninyo, pinag-aaral kayo, at wala kayong ginagawa kundi puro aral. Kami noon, nakapag-aral, nakatapos ako ng college sa sarili namin pagsisikap, nag-aalaga ako ng baboy para lang makapag-aral. Umpisahan niyo po ngayon, hindi pa huli. Isuko ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Simulan niyo na po, Pastor, naintindihan ko, naunawa ko sa biyaya ng Diyos. Hindi lang pala sisirain ko sarili ko, kundi susunod ng mga anak ko at generation ko. At magmumulat pala ito ng pagluha at kabiguan at sama ng loob ng mga kamag
tumayo at gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Na I tell you, magsisimula ka ngayon. Tandaan niyo po ito. Ang isang pamilya ay nagsisimula sa isang hakbang na desisyon. Today, napakinggan niyo po ang mensahe. Simulan po ninyo. Tayo po lang itatayo. Tayo po itutungo. Tayo po mananalangin muna. One of the decisions, pray this morning. Bow your heads and close your eyes. And we will pray. Panginoon, dahil pangaral ko na po ang nais niyo at kalooban niyo sa buhay namin. Nasaktan man kami, ito po'y parang doktor, inoperahan kami sa umaga nito. Ang purpose niyo, Panginoon, hindi kami saktan, hindi kami pasamain ang loob. Hindi kami sermonan. Ang nais niyo po sa amin ngayong umaga ay magsimula po sa amin ang magandang bukas at buhay ng aming anak at magiging mga anak. Hindi pa po, Panginoon, huli ang lahat. Kung kami nagkamali na, mag-umpisa kaming bumangon ngayon. Kung kami nasaktan na, magsimula kaming magpatawad ngayon. At kung matigas ang ulo at puso namin ngayong umaga, Panginoon, ng pagkakataon, isusuko ko ang sarili ko sa Panginoon. Brothers and sisters, pangako po ng Panginoon na kung mayroong isa o dalawa na nagkakatipon sa pangalan ni Kristo na sa gitna natin sila. Ang una ko pong paanyaya, ng Panginoon na Diyos ko'y nakatayo sa harapan natin ngayon, niyakabot niya ang kamay niya sa inyo. Siya'y nakatingin sa iyo ngayong umaga. Ang una ko pong paanyaya ay sa lahat po ng mga kabataan, young people and singles. Kinausap po kayo ng Panginoon, nais nyo ayusin ang buhay nyo, nais nyo tumayo. God is inviting you here to pray. Panginoon, ayaw ko magkamali, magsisimula po ako sa araw na ito. O Panginoon, ako pinagkamali na, pero itatama ko po sa oras na ito. Panginoon, matigas ang ulo ko, totoo po ang mensahe, kulang na lang po pangalanan ako sa mensahe. Ngayong umaga, inaanyayaan po kayo ng Panginoong Kristo. Lalapit po kayo sunahan. Hihingi ka ng tulong at biyaya ng Panginoon. Meron pa po ba? Mga kabataan kayo. Huwag po kayong mahiya. Individually, don't mind anybody, just yourselves and God. God spoke to your heart this morning. Make your altar, personal altar here at the front. Talk to God personally. Lord, nais ko po maging maganda ang aking bukas. Pangalawa po, ang mensahe ay sa ating mga magulang. Parent, tayo po ay huwag magkulang sa pagpapaalala sa ating mga anak. At tayo po ay huwag magkulang na maging mabuting ehemplo sa ating mga anak sa pananalangin at sa katapatan at paninindigan sa Panginoon. Ngayong umaga, kung meron kang dapat ilapit sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Medyo mahina po ako, nanay, bilang nanay. Nagiging maluwag po ako sa aking anak. Kung marami pa gusto kang ilapit sa Panginoon ngayong umaga, this is your opportunity to nail down. Bigyan ka ng biyaya at awa ng Panginoon. Hindi kaya malapit tayo sa Panginoon. Tatay, maging consistent tayo sa Panginoon. Mahirap maging tatay. Hindi nila alam ang bigat at hirap. Hindi nila alam isa na umiiyak at lumuluha tayo sa loob. Hindi nila alam may mga panahon gusto na nating sumuko. Hindi nila alam yan. Hindi natin pinapalata kasi alam natin pag tayo ang sumuko, mahihirapan ang lahat. Ngayong umaga, hindi tayo ng tulong at lakas sa Panginoon. Maraming tatay ka, may problema kayong mag-asawa, problema ka sa anak, ilapit mo siya sa panananan. Manalangin Diyos. This is the dark side of love. Masakit man po pakinggan, pero ang buhay ko, ang pera ay hindi lang puro tao. Ang
hindi lang sarap, mayroong hirap. Kaya dapat namin din ipangaral yung hirap. Unang nakaraan na i-preach po namin ang paano matatagpuan ang tunay at tamang pag-ibig. Ngayon naman po umaga, paano namin matatagpuan ang kabiguan sa pag-ibig. Ito po'y may pangaral na. Bahala na po kayo magbayabog sa puso at buhay ng bawat isa. Maraming salamat po ngayong umaga. Sa inyo po ang kapurihan, kalawalatian, kapangyarihan, at salamat. I-bless niyo po bawat isa, lalo na mga nagnood at sa unahan. May aming dalangin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Tawitin po natin muna yung